Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, Palasyo may order na. PNP ang magpapatupad ng warrant of arrest dito ho sa ikangapoy usapin na ICC. Naku po, matindi ito. Mga kaibigan, laman ng video na yan gusto kong ibahagi sa inyo. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan nyo po akong panoorin. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay tayo ng kaunting komentaryo, public opinion na naayon po sa gulong ng video. Samahan niyo po akong panoorin. Nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa kaugnay naman ng kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte nanggaling na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Pahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, aresto nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga yan. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok, unahin ko na sila muna. Kayo. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa SOLGEN na kinatawa ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Pero nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte sakaling may ilabas ang ICC. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat News 5. Ipaintulot ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan po natin yan kapag may pagkakataon tayo. News 5. Ito ay matagal ang pinagtatalunan sa social media. Itong ika nga po, sino ang aresto dito ho kay dating Pangulong Digong kapag lumabas po ang warrant of arrest. Maliwanag po mga kaibigan kung patuloy tayo na magsusuri sa mga video na katulad ho na pinakita ko po sa inyo. Ay liwanagan po tayo. Pasensya na ho. At bago tayo magpatuloy, ay lumabas sa survey, napakarami nang naniniwala. 53% na lumabas sa survey na ika nga po pabor, na ika nga po ang ICC ay nag-iimbestiga dito sa ating bansa. At pabor din ho, na ika nga po pagbayarin ang ika nga po kung sino ang may kasalanan po dito. 53%, gaano kadami yun ha? Diba? But pinadaan na lang po natin ng kaunti. Bigyan natin ng highlight. Dito ay itong nagbigay ang palasyo
ng direktiba sa kay Solicitor General Guevara na tanging hawak lang po dito ay ang mga pulis na magpapatupad po ng warrant of arrest. So, ibig sabihin, malinaw ho na pulis lang po ang may karapatan ng mag-serve ng warrant of arrest kung sakaling dumating po ito pong warrant of arrest para laban ho dito sa dating presidente. Mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi ko, pag hindi po tayo magsusuri, ay hanggang dito na lang po tayo ang ating kaalaman. Hindi naman po tayo nagmamarunong. Yan pong direktiba na yan ay noon pa. Nung ika nga po yung mga usapin na hindi pa tumutunog, hindi pa ika nga po kumakalat sa social media. Itong may lalabas daw di umano ng warrant of arrest. Ayon po sa ating marami po ang nagsasabi na itong pagkalat ng paglabas ng warrant of arrest ay pakanalan po ng kabila. Yan po ay ayon sa mga public opinion, diyan sa comment section, at siyempre ayon pa rin dito sa mga ika nga po yung nagbibigay ng sa social media na malaking live stream media na usap-usapan. Ayan, nirespeto po natin kung ganun ang kanilang pananaw dahil gusto nilang guluhin, humihingi ng simpatiya. Hindi po natin masisisi kung ganyan ang kanilang mga punto de vista. But dito ay maliwanag naman na alam nyo ho, matalino. Hindi ito nagsasalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan ho ang kanyang karisma. Hindi po dumadaan sa puro dada. Kung maalala nyo ho, itong mga nakaraang pag-aresto kay Bantag, ang sinasabi ng DOJ ay maaresto si Bantag at aarestuhin na. Kung maalala nyo dito kay Arnie Tevez, ang laging sinasabi sa social media ay maaresto at aarestuhin na. Itong si Arnie Tevez. Ay natatandaan ko lang ho. Ay itong si Aguila ang inaresto. Senior Aguila dahil walang kawala dahil sa Senado na. Hindi makalipad kahit Aguila, di ba? Ang gusto ko pong ipunto dito ay hindi po ugali ng ating presidente ngayon kasalukuyan na ipamalita na kung may aaresto dito o kung may lalabas na po ang warrant of arrest. Di ba? Yan ay pawang sinasabi nga ay gawa-gawa lang ng kabila para humingi ng simpatiya, mga kaibigan, upang tistingin kung talagang magkakagulo ang taong bayan dahil pinamumula at pinamumukha nito si Atty. Harry Roque na magkakagulo. Huwag niyong gawin yan, magkakagulo. Hindi naman nagputok. Hindi naman nangyari. Mga kaibigan, humihingi po sila ng simpatiya sa taong bayan. Yan po ang napakarami na punto de vista, public opinion, kahit saan ako magpunta ho na social media. Bagamat po halos hati ho. Ang dami ho nagsasabi, napakana lang ng kabila, mga kaibigan. Hindi ako may sabi, according ho sa ruling ng mga opinions sa comment section. Di ba? Ang gusto ko pong ipahiwatig dito ang ating presidente ho, ay hindi nagsasabi na aarestuhin yan. Ay pa nagsabi ang ating presidente. Ay baka mamaya ay makatakas to. Di ba? Ay katulad ng kay Tevez nga, aarestuhin niya. Kay Bantag, tamo nakatakas. Di ba? Kaya araw-araw po dito sa usapin ng ICC ay maraming sorpresa ho. Marami. Kung tatalakay po na ito, mahaba eh. Binigyan natin ng kaunting daan lang. Di ba? Marami pong sorpresa dito. Bagamat sinasabi ng dating Pangulo na si Digong, ay wala daw, hindi siya hihingi po ng tulong dito sa kasalukuyan nating Pangulong Marcos. Wala po tayong magagawa. Nirerespeto natin yan. Di ba? Bata yun ho. Kung wala ho itong ika nga po ay matibay na ebidensya, ay karapatan niya po hindi humingi ng tulong. Di ba? Ay paano na kung ito ho ay may matibay na ebidensya? Karapatan din niya po hindi humingi ng tulong. Respeto po natin
mga kaibigan. Ba't sa maniwala po kayo't sa hindi? Ay nasa kamay po ng ating Pangulo Bongbong Marcos ang kapalaran nito sa ICC. Nito, dating Presidente Digong. Hindi naman porke hihingi ka po ng tulong sa Presidente ay pawawalan ka ng sala. Mga kaibigan, diyan po papasok yung usapin na walang karapatan ang ika nga po'y ICC na pumasok sa ating bansa. Tanging Pangulo lang po ang makapagsasabi niyan na pigilin ang warrant of arrest. Di ba? Hindi po tayo nagmamarunong. Hindi po tayo nag-aalam-malaman. Ayon po sa ating pagsasaliksik at ayon din po sa mga abogado na Batikan, na talagang ang ating Pangulong Bongbong Marcos lang ang may karapatan para magkaroon, ipatupad itong warrant of arrest na magbigay po na ika nga po signal sa PNP kung dapat ipatupad. Mga kaibigan, napakalinaw po yan. Bagamat dito po sa ruling ng video na ito ay maliwanag ho na sinabi ng tagapagsalita ng PNP na si Colonel Fajardo. Colonel Fajardo, shoutout po. Nirerespeto ko ang inyong mga ika nga statement before. Ilang araw na ang nakakaraan na sabi mo ay hindi mo ipapatupad ng hanay ng pulisya ang ika nga po warrant of arrest. Talagang sarado ng utak mo. Kagalang-galang Colonel Fajardo ay sarado talaga ang utak mo. Dapat naman kung tagapagsalita ka ng BNP ay hindi sa po kita tinuturuan, ay dapat pinag-aralan mo muna kung ano ang sasabihin mo sa social media. Ay bakit po natin nasabi nyo? Baka magalit sa inyo ang mga DDS dahil sinabi mo na ika nga po hindi ipatutupad ang warrant of arrest. Kung mayroon man, ay baka magalit sa inyo ang mga DDS kapag pinatupad ang warrant of arrest. Alam niyo po mga kaibigan, ang gusto nating ipunto, dapat naman Colonel Fajardo, hindi po tayo pumapanig sa ICC. Pumapanig po tayo sa neutral na paraan. Ay maliwanag ang sinasabi mo, hindi ipatutupad. Dapat ang pinakamaganda na pinakalma mo ang taong bayan na ika nga po sa ngayon po ay kung mayroong warrant of arrest na lalabas ay hindi ipatutupad dahil walang direktiba na ika nga po ang ating utos ang ating presidente kung ano ang dapat gawin. Ay isang kabagaling yung direktiba mo na ika nga po hindi ipatutupad, pasintabi Colonel Fajardo. Di ba? Dahil alam niyo ho, ay nagbigay ng direktiba sa General kay Guevara. Kagalang-galang Guevara. Itong ating presidente na pulis lang ang magpapatupad ng warrant of arrest. Ngayon ho, kung sakaling may lumabas ho ng warrant of arrest, siyempre magbibigay ho ng go signal ang ating presidente kung ito ba ipatutupad o hindi. Mga kaibigan, tama ho, walang jurisdiction. Ang ika nga po, palabagay natin tama, walang jurisdiction ang ICC na magpatupad, mag-serve ng warrant of arrest. But ang pulisya po, ang kapulisan, yun po ang gusto nating ipunto. Malaki po ang trabaho nyo kapulisan na mag-serve ng warrant of arrest. Kaya maganda po, Colonel Fajardo, ang sinasabi mo na hindi nyo ipatutupad ang warrant of arrest. Ay doon sa time na ika nga po wala palang order ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ay sarado na ang inyong statement Di ba? But anyway, ay sana lang binigyan mo man lang ng liwanag doon, Colonel Fajardo. Maraming salamat sa iyo, Colonel Fajardo. Tayo po ay, kung may bumaba na tayo, hindi po tayo galit. Tayo po ay nagbibigay ng anumang public opinion. Dahil marami pong kaibigan natin, maraming netizen, maraming kapwa natin Pilipino, lalo-lalo na umaabang dito sa ika nga po paglabas ng warrant of arrest na nalilito ho. Kaya bigyan nyo po kami ng tama na impormasyon.
Dahil kayo po ay nakapagsalita ng PNP, alam po namin ang nilalabas nyo po. Diyan po sa harap ng microphone, sa harap ng camera, kahit hindi sabihin natin 100%, maging 99.9% man lang po, Colonel Fajardo. Alam nyo po mga kaibigan, mahabang talakayan to. Hanggang dito lang muna tayo. Maliwanag po mga kaibigan, dito sa tinalakay natin. Ay noon po ay nagbigay ng direktiba sa kay Solicitor General Guevara, ang ating Pangulong Marcos, na tanging hanay po ng pulis ang magpapatupad ng warrant of arrest. Ngayon hintayin po natin lumabas ang warrant of arrest kung may lalabas man. Kung ano naman ang go signal nitong ating presidente. Ito nga ba ay ipapatutupad? Di ba? Dahil alam nga naman magbigay ngayon ng go signal ang ating presidente kung wala pang warrant of arrest. Hintayin po nating lumabas bago tayo humarap sa camera na nga po'y sabihin, tagapagsalita ng PNP na ito ang gagawin. Huwag kayong magtapos, huwag niyong isarado ang isip niyo. Diyan sa sinabi mo, tagapagsalita ng PNP, na hindi niyo ipatutupad ang warrant of arrest. Diba? Maliwanag po mga kaibigan. Hindi po tayo pumapanay kung kanino dito. Maging fair po tayo. Alam ko, pagagalitan ka ng mga DDS. At bakit sasabihin mo na ikaw nga hindi ipatutupad, tapos pinatupad naman pag lumabas ang warrant of arrest? Diba? Samantal, dapat nilinaw mo. Maraming salamat mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.